presidente ng buong liga ng mga barangay sa Pilipinas, alam niya kung paano niya mapapalakas ang barangayan. At alam naman ng mga kabataan sa bawat barangay, ito na, pareho kami ng wavelength. He really loves the people, no? Mahal na mahal niya yung mga tao, meron siyang plano. At palagay ko, nag-usap na kami dito na panahon na rin siguro na yung mga kaedad namin are also given a chance to serve, no? Lehitimong taga-Caloocan si Rico Judge Janvier R.J. Echeverry o kilala natin bilang RJ. Sa edad na 35, malawak ang naging karanasan ni RJ sa pagseserbisyo at pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Si RJ ay panganay sa 5 anak ni Caloocan City Mayor Enrico Ricom Echeverry at Purificacion Malabanan. Nagtapos si RJ ng elementarya sa San Beda College, ng high school sa Manila Central University at graduate ng AB Philosophy sa San Beda College, Manila. Dahil mula sa pamilya ng mga abogado, pinangarap ng kanyang mga magulang na ito ay mag-aboga siya. Subalit iba ang tinahak ni RJ na landas. Ito ay ang mas malalim na paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Siya ay nagseminaryo sa Oblate Mary Immaculate sa Cotabato. For you to know, ngayon ko lang sasabihin, no, iba yung feeling ng mga magulang, panganay mo nawalay sa'yo, no? Talagang sama-sama na loob namin, ang sakit-sakit na loob mo, ang tagal mong inalagaan, tapos biglang desisyon niya ay magpapare. Okay. Nung malaman namin yun ang kanyang desisyon magpapare, sabi ko, Lord, thy will be done. Nadestino si RJ sa Cotabato kung saan noong mga panahong yan ay napakagulo dala ng pag-atake ng mga rebelde. Pero dahil alam niyang misyon niya ang paglingkuran ng kapwa, tinanggap niya ang hamon ng pagpapari. Sa loob ng seminaryo, naranasan ni RJ ang kahirapan ng buhay. Sa kanyang pakikisalamuha sa komunidad, nalaman niya ang kahulugan ng pakikipagkapwa. Kami nagtatanim ng kinakain namin. Pagpupunta kami sa site, mga bundok-bundok yon, naglalakad sila, ang putik daw hanggang tuhod. Nagpipintura sila ng bubong ng mga chapel sa init ng araw. Tapos minsan pag alis pa nila, may mga nagpuputukan ng barel. So sabi ko, talagang ninervous ako noon. Punta sila sa mga mahirap na mga mission. Mga kailangan dahil sa hindi naabot ng sasakyan, maglakad sila ng mga 3-4 hours yun. Kaya yung iba hindi nakakasurvive talaga. Kahit na nagkakasakit, hindi nagrereklamo si RJ. Magampanan lamang ang tungkulin paglingkuran ng mga maralitang naiipit sa bakbakan noon ng militar at mga bandido. Makaraan ng 1 taon, mas naging magulo pa sa Cotabato. At si RJ, tuluyan ang bumagsak ang katawan. Pagbalik niya nung summer, nakita kong payat. Sobrang payat talaga. So lahat kami iyakan kami talaga noon. So nagpunta siya sa Cotabato. So everyday halos tumatawag siya sa akin. Pinakwento niya yung nangyayari sa kanya. Until one day, nakwento niya na nagkasakit siya. Nag-worry talaga ako kasi wala daw yung paring doktor at nasa Manila. Mabigat man sa loob ni RJ na lisanin ng Cotabato at ang seminaryo, sinunod niya ang payo ng mga magulang na ipagpatuloy ang pag-aaral ng abogasya at kung siya ay makapagtatapos ay maaari pa rin siyang bumalik sa pagpapari. Sa Sebastian College, itinuloy ni RJ ang pag-aaral ng abogasya kung saan ngayon ay nasa ika-4 na taon na siya. Dito, kinakitaan na si RJ ng pagiging leader dahil sa aktibo ito sa Student Council. Makikita mo sa kanya yung initiative na magbigay ng solusyon sa problema. So makikita mo yung leadership in him na lumalabas, it will come out naturally sa kanya. So, syempre pag bar exam, maraming problema, ilalatag namin yung problema. So every problem meron siyang proposed solution palagi. Subalit dahil nasa dugo na ni RJ ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kabataan, habang nag-aaral, nagko-community work pa rin ito sa kanilang barangay sa Caloocan. More sa gusto niya ma-develop ang mga bata. Nag-start yan ng tutorial kasi maraming mga bata sa Morning Grace noon na parang hirap sila dahil wala ngang pera, walang nag-train sa kanila, walang nag-tutor. So nagbuo siya ng grupo
ng mga kabataan na mag-tutor. Kumuha siya ng magaling sa math, magaling sa English. So, nag-set siya ng day na doon pumupunta yung mga bata, tinututor nila. Tapos naging active siya sa church din. Nung lumabas ako ng seminaryo, na-miss ko yung buhay seminaryo. Kaya ako, sinubukan ko naman yung larangan ng pagiging barangay kagawad. Thinking na sa pamamagitan ng involvement sa barangay, may pagpapatuloy ko yung vocational service ko sa mga mahirap noon at sa mga kabataan. Dahil ako yung dati nagtuturo ng katekismo. Kaya't nang tumakbong mayor ang ama ni RJ, tumakbo naman siyang punong barangay ng Barangay 84 Morning Breeze sa Caloocan. Dito sinubok ang pagiging leader ni RJ. Ang mahirap po talaga, yung ginagawa ko ngayon ni Presidente Pinoy, yung political will na sinasabi, na kahit na maraming tumutulog sa sayo, pero sa tingin mo tama, kailangan gawin mo rin eh. Kahit maraming ayaw, kasi in the long run, makakabuti. Naging katulong din ni Mayor Ricom si RJ sa pagreforma sa barangayan. Naging boses siya ng bawat barangay sa lokal na pamahalaan. Nung naging pangulo po ako ng barangayan, may napuntahan akong isang patay. Hindi pa ako kapitan noon, kagawad pa lang ako. May nagsabi sa akin, naalala ko pa si Kapitan Alot Florentino noon. Sabi niya, RJ, nakakalungkot na kapag may namamatay sa mga kapitan, bandila lang ng Pilipinas ang naibibigay, wala man lang kahit anong benepisyo. Naging challenge po sa akin yung kung sakaling ako yung makapwesto, mabigyan ng konting insentibo ang mga barangay. Kaya binuo namin yung Alay Kapatiran. Ano po to? Pag-aambag-ambag ng lahat ng barangay sa buong Caloocan. Kaya kapag may namatay na kapitan at kagawad, hindi na po bandila lang ng Pilipinas ang naibibigay namin. Kung hindi 50,000 pesos na benepisyo para sa pamilyang namatayan. Papasalamat ako kay Konsehal RJ Echeverry dahil nabigyan niya kami ng 50,000. Malaking tulong po yun sa amin. Kahit po wala na ang asawa ko, tuloy pa rin po ang tulong nila sa amin. Dito, kahit niya kami magbigay siya ng ambulansya para magamit namin dahil nakita niya na basic services talaga ng bawat barangay ay magkaroon ng isang ambulansya para kung kailangan dahil malayo pa ang mga ospital dito sa Caloocan North para mabilis naming maibigay yung serbisyo medical sa mga kababayan namin na nangangailangan na madala agad-agad sa mga ospital na pwede namin pagdalhan. May mga pagkakataon na nagbibigay siya ng mga libreng abogado kung kailangan para sa aming mga walang-walang mga constituent dahil alam naman natin na napakahirap o napakamahal ang kumuha ka ng isang pribadong abogado. Importante rin kay RJ na mabawasan ang bilang ng mga krimen sa Caloocan upang maprotektahan ng kanyang mga kabarangay. Ang problema ko po ngayon sa barangay ko, snatching, holdapan. Kaya po, naisipan po namin magpatayo ng CCTV sa isa hanggang sa barangay ko po. Sa papamagitan ng CCTV at gate at karagdagang mga multicam, medyo nami-minimize yung holdapan. Bumilis din ang serbisyo katarungan sa barangay at nabawasan ang mga kaso sa korte dahil sinisiguro niyang sa barangay pa lang nare-resolba na ang away kapitbahay. At dahil una rin sa puso ni RJ ang edukasyon, isinulong niya ang libreng matrikula sa mga anak ng kagawad sa University of Caloocan City. Meron silang libreng uniform para sa kabataan, libreng bag para sa kabataan. Every pasukan yun, hindi pumapalya, pinamimigay yun ni RJ. Dahil sa galing sa pagsaserbisyo sa barangay, nahalal si RJ bilang National President ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Siya ang kauna-unahang batang leader ng Liga na may 42,000 barangay ang pamumunuan. May achievement month po ako nagawa sa National Barangay e naumpisa na natin magkaroon ng discount sa Philippine Heart Center, Lung Center, Kidney Center at nakausap na rin natin ang state universities all over the Philippines na maglaan ng pondo sa mga anak ng mga barangay official. Magandang pagkakataon ngayon sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa bansa na yung mga prinsipyong ito, mga simulaing ito ay madala at mapatanggap doon sa kanyang mga kasamahan.
sa barangay.